iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Andrea. 22 years old. Mula po dito sa Malabon. DJ Lindsay, ayoko pong maging toxic ako pagdating sa mga lalaking nakikilala ko pero parang unti-unti na po akong nakakaramdam ng inis sa mga lalaki dahil sa naging manliligaw ko. Share ko lang po, ito pong lalaking to naging boyfriend ko rin for a while. Pero sobrang sandali lang po. Hindi rin po kami nagtagal. Alam niyo po, DJ Lindsay, nung nanliligaw pa lang yung boyfriend ko, natakot ako. Natakot ako na magkaroon ng boyfriend ulit. At dahil sa takot na yon, inalam ko talaga lahat-lahat tungkol dito sa manliligaw ko. Yung past niya, ilan yung mga babaeng naging girlfriend niya. Nalaman ko noon na yung pinakamatagal na relationship niya was 6 months. 3 na rin yung naging girlfriend niya. At ang dahilan po ng hiwalayan ay hindi madalas nagkakaunawaan. Ang sabi niya sa akin, bata pa raw kasi yung mga naging girlfriend niya. Gusto ko po kasi, DJ Lindsay, bago ko po siya sagutin, malaman po ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Kasi gusto ko, kapag sinagot ko siya, siya na hanggang sa huli. And so, nagpaligaw nga po ako. At umabot po yung panliligaw ng 8 buwan. Kasi sabi niya, hanggang 6 months lang daw po yung relasyon na pinakamatagal niya. Natuwa naman ako kasi napaka-consistent niya pagdating sa mga pinaparamdam niya sa akin. Wala rin akong nakitang dahilan para hindi siya sagutin, DJ Lindsay. And since nagawa niyang maghintay ng 8 buwan, inisip ko na baka this time, tumagal na yung relationship niya. Kasi
nakapagtiis siya na hintayin ako ng matagal. Nung sinagot ko na siya, wala pa ring nagbago sa lahat ng pinaparamdam niya sa akin. Napaka-consistent sa lahat. Yung parang lagi pa rin niya akong nililigawan. Ganon. Pero matapos po ang first month sa rin namin, doon ko po nalaman na meron pala siyang kinakausap na ibang babae. Pinaamin ko siya. Sabi niya, ang tagal ko raw kasing magpaligaw. Nainip daw siya. Akala niya raw hindi ko na siya sasagutin. Kaya naghanap siya ng ibang maliligawan. So, kung sino daw yung mauna sa aming dalawa na sagutin siya, di doon siya. Ang sabi niya sa akin, DJ Lindsay, gusto na rin daw niya yung babae. Kaya hindi niya raw mabitaw-bitawan. Kahit na girlfriend niya na ako. Nang marinig ko to, ako na yung bumitaw. Sana nung una pa lang naisip ko na siya yung tipo ng tao na hindi marunong maghintay o magtiis. Pero nabulag ako ng consistency niya. Nakakaloko. Nakakalinlang. DJ Lindsay, dahil sa nangyari na to, parang ayoko nang maniwala na meron pa akong magiging boyfriend in the future. But then again, natatakot din po ako na maging mag-isa habang buhay. How do I get over this, DJ Lindsay? Di ko po alam kung paano makalimot dito sa pinagdaanan ko. Kasi kahit papano, napamahal na rin siya sa akin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Andrea at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Oy, good morning po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, mga pogi, mga magaganda, mga mama, mga sir, good morning po sa inyo dyan. Hello naman po sa mga nakikinig sa Socorro, Oriental, Mindoro. Sila Jerry and Lori Velasco, si Joy Gonda, at saka si Jojo and Johan Menorca. Maraming salamat mula yan sa aming Master Toy. Wow! Hindi po pwedeng hindi natin babatiin yan. Baka gumising na lang tayo isang araw, wala na akong kanta dito. Good morning po sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Socorro, Oriental, Mindoro. Uy, Master Toy, masarap dyan yung banana chips, diba? Nagkakalimutan tayo, Master Toy, ha? Alam ko naririnig mo ko dyan sa likod. Oo. Baka naman, kahit dalawang dalawang pakete lang po. Opo, makikisuyo po, babayaran po ni Sir Toy. Ni Sir Toy! Si Sir Toy yung pinagbayad. Hello po sa inyo dyan. And of course, good morning din po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan. Sa kanilang mga bahay, mga businesses, sa kanilang mga buildings, at saka sa kanilang mga post. Yung mga nakaposte, di ba, sa harap ng entrance, mga ganyan. Gandang umaga. Musta kayo dyan? Wow!
Ay, gandang umaga din ha sa mga lalaking marunong maghintay. Tulad nitong ating jowa ng letter sender natin na si Andrea. Naghintay naman siya. Naghintay siya pero hindi lang isa yung nililigawan niya. Diba? Ang talino, diba? Napaka-wise. Just in case hindi ako sagutin ito, at least may reserba ako. Sigurista si kuya. Oo, hinihintay ka naman talaga niya. Yun nga lang, meron pala siyang kinakausap on the side. Kasi naman daw, bakit kasi pinaghintay ng 8 buwan naman kasi si kuya? Diba? Sa mga nakikinig po sa ating lalaki, is it too much to wait for 8 months? Masyadong mahaba yun? Kalabisan ba yun ng paghihintay? Yung 8 buwan ng panliligaw? Parang pag ganun katagal, no? Parang, hello? Oo, parang ang dami na ninyo. Sobrang kilala mo na siya. Di ba parang yung 5 months pa lang enough na yun para malaman mo kung gusto mo yung lalaki o hindi. Di ba? 3 months pa lang. Sabihin na natin 3 months to 5 months. Alam mo na kung yung lalaki di ba makakasundo mo o hindi. Pero hanggang 8 buwan. Wow! Well, in defense naman dun sa mga lalaking 'di ba? Yung iba nga naghihintay ng 1 taon, 'di ba? Para lang sagutin at para lang makuha yung matamis mong oo. Pero ito, si Kuya, hinintay naman siya. Yun nga lang meron pa pala siyang ibang nililigawan bukod dito kay Andrea. Sobrang valid naman nun, nakakatakot naman talaga magtiwala ulit kapag ganyan. 'Di ba? Lalo na kung napamahal na sa'yo yung lalaking nanligaw sa'yo ng 8 buwan. Kasi 8 buwan din yun Sinuyo ka, pinagsilbihan ka, kinakausap mo araw-araw. Kapag gusto mong lumabas, may kasama ka for 8 months. So, imposibleng hindi ma-in love si Andrea doon sa nanliligaw sa kanya. Pero, sigurista rin kasi si Andrea. Wow! Gusto niyang, 'di ba, makasiguro na matinong lalaki tong magiging jowa ko kasi gusto ko pag sinagot ko siya na hanggang sa huli, 'di ba? Oo. Alam mo, wala naman talaga sa mga lalaki po na nakikinig sa atin. Naniniwala ako na wala sa inyo yung control, 'di ba? Kung hanggang kailan kayo maghihintay para sa isang babae. Kasi syempre, may mga babaeng nag-iisip talaga ng future nila, na gusto kang makasama, 'di ba? Pwede ka bang makasama hanggang sa habang buhay, ganyan. May mga babae din naman na hindi ganon ka advanced thinker. Gusto nila yung sa moment lang na yon, magiging masaya ba kayo o hindi, magkakasundo ba kayo o hindi. Kaya after 2 months ng pag-court o after 3 months ng pag-court, sinasagot agad. Kasi gusto nilang maging happy na. Gusto nilang, i-enjoy yung moment na kinikilig sila at may matatawag silang boyfriend. Kasi nga mahal na nila yung lalaki, no? Wow! Kaso may mga babae din talaga na yun nga, sigurista parang si Andrea. So again, hindi kontrolado ng mga lalaki kung hanggang kailan sila maghihintay kasi call ng babae yan. Pero, ang mga lalaki naman, ang kontrolado nila is kung maghihintay ba sila o hindi. Diba? Kasi sa totoo lang real talk, just because kayang maghintay ng isang lalaki doesn't mean forever mo na siyang paghihintayin. May mga napapagod din, may mga naiinip din. Wow! At hindi ibig sabihin na nainip ang isang lalaki doesn't mean hindi ka niya mahal, ha? Nainip lang talaga, 'di ba? Kasi lalo na kung hindi niya alam kung may pag-asa ba o 'di ba, wala, 'di ba? Oo, iba-iba naman tayong mga tao talaga pagdating po sa pag-ibig at pagdating sa courtship, 'di ba? Hello naman sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Basahin natin yung mga comments nila dito. Sabi ni April, morning, ako po 1 buwan lang sinagot ko na agad yung ex-boyfriend ko. Gano'ng katagal kayong naging together ng ex-boyfriend? Hello din kay Judith Sarno. Hello DJ Lindsay, watching from San Diego. Hello, kamusta po kayo, Jern? Mabuhay po kayo? Sabi naman ni Irene, pa-shoutout man po DJ Lindsay sa mga friends kong taga Allion Mariveles Bataan. Tama ba yung pagkakabasa ko? Pa-birthday mo na sa akin, Lourdes, my friendy. Hello! Kamusta kayo dyan, mga Mars? Darwin, parang put all of your cards on the table ang dating sa akin. Andrea, sa manliligaw mo, pero hindi kita masisisi kung gano'n talaga ang pag-uusisa mo dahil sa past relationship mo. Actually, tama lang yung ginawa mo dahil may mga tao talaga na nagmamadali sa relasyon pero takot sa commitment at responsibility. Diba? True. Totoo yan. Sabi naman ni Marlene, deskatamento, from the start hehe. Good morning. Ano from the start? Ang haba. Ito talaga, Merlin, ha? Late ka na naman, Merlin.
Next time mag-a-attendance na po ako ha, yung mga lagi pong nakikinig ha. Mag-a-attendance po tayo kapag wala po kayo, absent po kayo one day. Oo. Sabi naman ni Arch, "Hay nako, mukhang na-trauma na si ate." Pero tama din naman na you do your own diligence na kilalanin po ang tao bago ka mag-commit. Despite your setback with this guy, you can't paint all prospective suitors with the broad paintbrush. Di lahat ng guys ganyan. Give yourself some time to heal, then open your heart again to someone who will be more deserving, di ba? True, wag kang susuko. May pagkakataon din na makikilala mo yung taong lalaki na para sa'yo. Hindi lahat ng lalaki hindi kaya maghintay. Hindi lahat ng lalaking naghihintay may kinakausap on the side. Oo, sabi naman dito, April, yes, after 1 year naging partner na kami. May 4 na anak, saka nagpakasal. Ang taray naman! Yan ha, after 1 month lang. Nagkaroon sila ng mga anak, tas nagpakasal sila. So, may mga pagkakataon talaga na it doesn't really rely on the length ng courtship, yung haba ng panliligaw para masabi mo na this relationship will last a lifetime, no? Hindi natin masasabi yan. Nasa pag-unawa yan, di ba, ng dalawang taong nagmamahalan. At saka kapag dalawa kayong nag-agree to be together and to choose each other every day, tatagal talaga ang relationship. Kahit gaano pa kasama yung ugali ng jowa mo. Pero kapag araw-araw mo siyang pinipili, okay lang. Kasi mahal mo Kaya nga araw-araw mo siyang pipiliin. Diba? Well, ang masasabi ko lang is, Andrea, how do you move on from this? Hindi talaga madali yan. Diba? Kasi nga na-in love ka. Aminin mo na-in love ka din bakla. Oo, yun nga lang kasi. Ako kasi hindi ko maintindihan. Kapag may attitude kasi ako na kapag masayang-masaya ako, go for gold na yan. Kapag masaya ako, if it makes me kilig, go for gold na yan. Kerry. Kasi if ever man na mag-fail ito, okay lang. At least sumaya ako. At least kinilig ako. 'Di ba? Hindi po pwedeng patagalin natin yung isang bagay tapos hanggang sa hindi na natin maramdaman yung happy part, 'di ba? Yung exciting part, 'di ba? Ayoko nang ganoon. Kasi parang parang nawawala yung fire, nawawala yung spark. Just because gusto mo maging sigurado about one thing, 'di ba? Minsan may magic doon sa hindi ka sigurado sa mangyayari Oo. Kesa sa gusto mo perfect lahat, gusto mo planchado lahat. Sorry, ako lang to. Oo. Na-excite ako doon sa mga pagkakataon na hindi ko alam kung anong gagawin ko pero masaya ako. So sige, sunggab na lang tayo, friend. Ganyan. Lalo na pag-ibig to. So, may mga pagkakataon siguro na you don't search for perfection, lalo na sa relationship. Kasi, sabi nga, ilang beses kang madadapa, ilang beses kang masasaktan pagdating sa relasyon. At paulit-ulit na mangyayari yan. Pero, ang good news is, paulit-ulit ka rin naman makaka-move on. Sa ayaw at sa gusto mo makaka-move on ka. Promise, hindi mo mapapansin. Paulit-ulit kang may makikilala. It will hurt as much kung sasaktan ka man ng mga nakilala mo. Pero okay lang. Kasi ikaw yan babangon at babangon ka naman. May makikilala at makikilala ka. And in the end, malalaman mo kung sino yung gusto mo at sino yung ayaw mong makasama. Anong klaseng lalaki yung gusto mong makasama at anong klaseng lalaki yung gusto mong, alam mo yun, to be with for the rest of your life. Yun yung magic ng, 'di ba, uncertainty. Para sa akin lang sabi ni Vance, ipag-pray mo na lang lahat ng desisyon mo sa buhay, period. Ang daling kausap. Walang effort, Vance, ha? Si Vance na pupunta mamaya sa Pebbles because magpapagawa siya ng kanyang nails. Thank you so much. Punta na rin kayo dyan sa Pebbles. Sa Tomas Morato lang yan, madali lang yan. Hanapin ninyo sa Waze. May lashes na ulit kami. Okay, tapos meron na kaming, meron pa rin kaming nails, may mga kung anek-anek na dyan. So visit us sa Pebbles, sa Tomas Morato. Yun lang. Madalian na plug. Sabi naman ni Lian Nyotoan, hindi naman kasi nakukuha yan sa tagal ng panliligaw. Mga 1 month, makikilala mo na yung attitude niya. Hindi kailangan patagalin pa ng gusto. Kami nga 1 week lang napakiramdaman, hindi nanligaw pero nagkaintindihan na kami at ngayon 14 years na po kami nagsasama. Good luck sa mga susunod mong manliligaw. That is just so sweet. 14 years na sila magkasama. So, yun lang talaga yung masasabi ko. Wala yan sa haba ng ligawan. 'Di ba? Ang importante kasi malaman mo kung ano yung totoong ugali ng isang lalaki. Kasi yung ligawan portion, ang totoo niyan, sugar coat niya lang naman, 'di ba? Yung mga
mga totoong ginagawa niya. Pag sinagot mo na siya, tumagal-tagal na kayo, lalabas na rin yung totoong ugali ninyong dalawa, hindi lang nung lalaki. Kung ikaw pa bebe ka, nung nililigawan ka, o after 3 months na sinagot mo siya, dragon ka pala, di ba? Totoo lang, hindi lang naman lalaki ang nagpapakita ng tunay na kulay after ilang buwan ng ligawan portion. Pag sinagot na, tayo ding mga babae naman. Lumalabas naman unti-unti yung mga ugali natin. So we don't always blame the men, di ba? Wow! So magpakatotoo lang tayo. Mas maganda nga yung short term lang yung ligawan tapos long term yung pagsasama. 'Di ba? Short term lang yung pagpapanggap na magbibigay ka ng rose, magbibigay ka ng chocolates, ganyan. Pero ang totoo, 'di ba masyado kang namamahalan sa rose at saka sa mga chocolates, pwede namang bigas ang ibigay sa iyo at saka ulam. 'Di ba? So yung mga ganyang bagay lang. Huwag kang matakot na mag-explore ulit. Huwag kang matakot na, alam mo yon, makakilala ulit ng mga lalaki in your life. Kasi you'll be missing out on a lot of things kapag umiwas ka ng umiwas sa sakit. Just because na-trauma ka dito sa lalaki na nakilala mo in the past, no? Huwag. Marami kang malalaktawan, marami kang kilig moments na hindi mararamdaman just because nasaktan na kasi ako, natatakot kasi ako eh. Ay, nako. Alam mo, happiness is on the other side of fear. Totoo yan. Wow! Kailangan mo lang i-overcome yung takot mo palagi. Kasi hindi mo alam kung gaano ka magiging masaya yung pagiging laki ng happiness na maaari mong maramdaman kapag wala na yung takot sa puso mo. 'Di ba? Pag hindi ka naduduwag. 'Di ba? At saka walang nananalo sa buhay na duwag. Oo, kahit sa love life man yan, sa career man yan, sa pamilya man yan. Pag duwag ka at lagi kang may takot, lagi mong iisipin na na-trauma kasi ako eh. Day, olats. Promise. Hindi ka talaga wala talaga mangyayari kapag lagi mong binigyan ng highlight, 'di ba? May mga taong ganyan na trauma na kasi ako eh. Kaya ganto, ganyan. Takot ako magmahal, takot akong, 'di ba, kumilala, takot akong pumasok sa ganito. Oh. Hanggang kailan mo bibigyan ng limelight yung trauma mo, be? Ang dami mong mamimiss. 'Di ba? Ang daming makakalagpas sa harap mo na opportunity kapag laging yung trauma ang pinairal mo. Oo. O sabi dito, minsan nga, pag matagal yung ligawan, pag naging kayo na, sawa na kayo sa isa't isa, kaya hiwalay na din agad. True, kasi wala na yung kilig moments eh. Hindi nyo na na-savor yung kilig moments. So if I were you, hanggat mainit pa ang sinigang, oo. Tikman mo na. Tikman mo na! Hindi, i-enjoy mo na hanggat nandyan pa, mainit pa yung sitwasyon, di ba? O wag tayong mag-seek for perfection all the time. Boring din kapag perfect. Wow! Okay? Thank you very much. There is magic in the imperfection and uncertainty of life. Yun. But for now, i-enjoy mo muna at mahalin mo muna yung sarili mo. Sabi nga nila, alamin mo muna kung paano mo mamahalin ang sarili mo. Sabi sa interview ni Salome at saka ni Tony. Panood nyo ba yon? Interview ni Salome Salvi at saka kay interview ni Tony kay Salome. Wow! Na trending. Hi! 33 minutes. Makaraan po ang 9:00 ng umaga. It's 9:33 on the clock. I think you should learn to love yourself. Kasi sabi mo nga na trauma ka. O, this time around, para makaalis ka dyan sa trauma season mo ng buhay, give love to yourself muna. Bigyan mo ng importansya yung sarili mo. Minsan, parang di pag-ibig ang sagot.